Lulunok ko. At titingnan ko kung nabubulungan kayo. Okay na, sanay na ako dyan. Amen! Hindi naman kayo mamatay eh. Kapag natatanggapin natin ay buhay. Ha? Bahala ang Diyos sa inyong umalalay. Ito na ha. Ready na? Dito lang ang tingin. Ito ang tingin sa akin. Mayabang daw ako. Sasabihin ko sa inyo, lahat tayo may mayabang. Meron bang hindi dyan mayabang? Aminin. Yan ang likas natin. Pinagpapawalan na. Sige pa rin kayo, mayabang ka. At sino dito ang hindi pinagpapawalan ng Diyos? At sino dito ang hindi nagkakasala? Kaya kapag nagkasala ka, mayabang ka. Pag di mo pinakinggan ng Diyos na nagpapawal sa iyo. Amen! Gising mo na. Gising. Tama na yung pagkakatulog. Walang tutulog-tulog na pag dumating ang Diyos, makakasama. Kaya ito yung buhay na walang gan, ipinibigay na sa atin. Sinabi na nang iwan yung kinakasama na iti-asawa eh. Ano ikakatakot mo? Tumira ka man ng kupo. Walang kuryente at tubig. Okay lang. Kasama mo ang Diyos. It's the Lord, amen. Okay na naman yan. Yun nga lang ang kinakasama niya. Pero hindi niya asawa. Stop na muna. Hindi kayo kasalan. Hindi ka niya pinakakasalan. Bakit hindi ka niya pinakakasalan? Ang nagmamahal, pinibigay mo ang dagat. Una-una bago niya pakialaman. Kakasal ka muna. Hindi ka nakasal. Huwag mo ipilit yung gusto mo. Sabihin mo sa Diyos, ibigay yung para sa'yo, maghihintay ka. Praise the Lord, amen. Yan yung mga nangayos na. Kasi ibigay mo sa akin, pakakasal naman kita. Ibibigay mo? Anong panghawakan mo? Wala! Talo ka! Pakasalan mo muna ako. Wala pa akong pera. Hindi magtrabaho ka, saka mo akong balikan at pakasalan mo ako. Kung ako'y malaya pa, pagbabalik mo. Tayo ma. Walang kakatuwiran. Ang lalaki na gusto kang pakialaman. Maghanap ka ng babae na gusto mo na, yung gusto mo. Walang kasal-kasal. Dahil kung gano'n nangyari, pero dahil mayroon na kayong baby, pagpasalamat mo sa Diyos, nanay ka na. Praise the Lord, Amen! Nanay ka na sa regalo ng Diyos. Huwag ka na mahili ng pagkakamali. Kapag may dadalhin ng bata, yun ay bunga ng pagsuway mo sa magulang mo. Tama. Dala ng anak mo yan. Kaya ang gagawin mo ngayon, magpakakaayos ka na ng buhay mo. Susunod ka na sinasabi ng magulang mo. At ikaw may sarili kaisipan na nag-aanak ka na. Anong buhay ang ipipigay mo sa anak mo? Buhay na gusto mong manahin niya, nakatigasan ng ulo? O aayusin mo na para habang lumalaki siya, nakikita niya na ayos ang buhay ng nanay niya. At yun ang susundin niya. Kaya walang taong papasok sa buhay na walang hanggang na duwag. Sino ang duwag dyan? Taas ang kamay. Duwag na magutom! Duwag na mag-isa! Kaya kahit hindi asawa, sasamahan niya. Takot ako mag-isi. Samahan mo ako. Ang Diyos lang ang kailangan ng tao. Pero, ganun kaputi ang Diyos binigyan ng kasama si Adan. Hindi para lukuhin. Kundi para mahalin. At alayan ang buhay niya. Buhay niya na galing sa Diyos. Kaya kayo mga lalaki na binigyan kayo ng isang Eva. Para mahalin. Kaya kung asawa mo na yan, huwag mong ipagkanuro yan sa magagandang babae, sasabihin mo, hindi ko siya mahal. Matapang kasi siya. Kaya iiwanan ko siya. Ikaw ang mahal ko. Mabait ka kasi. Meron bang business na hindi mabait? Meron bang kapit na hindi magiging mabait? Hindi siya mamahalin ng lalaki sapagkat may asawa yun. Kaya ang mga kabit, dapat mabait. At yun ang nakikita ng lalaki sa kabit, mabait. Yung asawa niya pumangyera. Makinig kayo. Panahon na para gumising tayo mga babae.
Kasama ako doon. Kung tayo ang propuesto sa original na asawa, at mayroong kinakabit ng asawa natin, hindi kaya tayo masasaktan. So sabihin mo, sige, kayo na magsama. Okay lang sa akin, kaya ayun na. Hindi kaya magagalit ka din doon sa babae. Ilalagay natin ang ating sitwasyon doon sa kinalalagyan ng original wife. Nung wife. Pag sinabing wife, kasal. Wala na original. Pag sinabing wife, kasal. Maliwanag! Tama na! Kapag sinabi ng lalaki na, wala kasi doon sa babaeng asawa ko lang, meron ka. Sabihin mo, meron na doon yun, hindi mo lang makita. Kasi hinahanap mo sa iba. At kung hindi mo pa yung nakita sa kanya, ibigay mo na lang kung ano yung meron ka. Mahirap ito. Nakinig kayo. Ikaw ba ay kabit? Walang huhusga. Hindi kita hinuhusgahan. Pero ang salita ng Diyos, ito ang hahatol sa ating lahat at takdang panahon kapag hindi natin inayos ang buhay natin. Naghahanap kayo ng kaunting pagmamahal. Sa Diyos natin hanapin yan. Yes, Lord, amen. At hindi lang kaunting pagmamahal ang ibinigay ng Diyos. Buhay niya ang ibinigay niya. Paano mo sasabihin kaunti yan? Ito nga eh. Sino ba talaga? Lalaki o babae? Si lalaki may asawa na, naghanap ng dalaga, naghanap ng kahit may asawa. Bakit nga ba? Sino ang may kasalanan? Yung babaeng pumatol o yung lalaki? Kung hindi pinasin ni babae, kahit anong gusto ni lalaki, magkakasundo ba sila? Kaya tayo mga babae, kapag may asawa na si lalaki, hayaan natin silang dalawa maghanapan sa isa't isa. Ayusin nila ang kanilang problema. Tulungan mo siyang maayos ang problema nilang mag-asawa. Kulang, hindi kayang ibigay ni babae ang hinahanap sa'yo. Turuan mo yung lalaki, nalambingin yung asawa. Ibigay ang lahat ng kailangan, hindi kaya gumawa yung asawa niyang babae. Sasabihin ko, walang babae na kahit ayaw doon sa asawa niya, hindi masasiyan kapag binigay ang kailangan niya. Tama ba? Kaya tayo mga babae, pag hindi mahal ng lalaki, wag. Dahil lang sa pera, wag. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan sa takdang panahon, lalabas ang katotohanan na hindi talaga kayo nagmamahalan. Kahit anong tapal mo ng pera yan. Kaya mangyayari, hahanap ng ibang babae yung asawa mo. Ha? Kasi hahanap yan na hindi niya makita. Pakiusap lamang sa mga kababaihan, tayo magtuturo sa mga kalalakihan para maging maayos sila. Tayo. Bakit pa nilika si Eva? Para suportahan si Adan. Sa kanyang kalungkutan, ikaw ang kanyang kailangan. Kaya babae, kung may asawa ka, gawin mo. Ang hanap ng asawa mo, pagmamahal. Kung may 5 kang anak, sa araw, asikasuhin mo at sa gabi, may isa ka pa, yung asawa mo. Huwag mo kalilimutan na may asawa ka na naghanap ng akap mo sa gabi. Sa araw ang akap ng anak. Mga nanay, makinig. Nagkaanak ng 3.
Nakalimutan na. Tumingin sa salamin. Nung nag-asawa siya, ang sexy niya, may nagkatatlo ng anak, wala na. Ilan ang hinanap sa'yo ng asawa mo? Wala kang magagawa kasi yun ang nakita niya nung dalaga ka pa, sexy ka. Tal ka na minahal. Ngayon hindi na niya makita yung bewang mo. Natakpan na nagbilbil mo. Kaya ngayon naghahanap ng bagong sexy yung asawa mo. Anong gagawin mo? Sa ayaw at sa gusto mo, papatanggal mo yung bilbil mo. Paano? Mag-exercise ka. Gumising ka ng alas 5. Gagawa ka! Kasi mamaya yung asawa mo ayaw mo mapunta sa iba. Hello? Nakikinig ba? Hindi ka gawin mo lang nakakaisip mo. Nagkakalit ka sa asawa ng lalaki dahil wala ka ng panahon para sa sarili mo, aba, babae, kumilos ka. Ha? Ibinigay ka ng Diyos sa asawa mong lalaki para pasayahin siya.